Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Socsargen. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe De Castro at PIA-12 Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at ito ang programang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, PIA at sa pakikipagtulungan ng Information Coordinating Network of Socsargen o ICONSOX. Tayo po ay mapapanood sa ating mga social media channels via Facebook, YouTube at Spotify at sa ating mga partner radio stations dito sa buong Socsargen region. At nandito po tayo sa Regional Office ng Department of Migrant Workers Region 12 sa lungsod ng Coronadal upang pag-usapan ang kanilang mga latest accomplishments ngayong pong ngayong buwan para sa mga migrant workers at kaka-celebrate lang po natin ng Migrant Workers Day. We have with us Regional Director Samsudin Lintongan. RD, good morning. Ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. Yes, magandang araw po sa ating lahat, no? Lalong-lalo sa mga kababayan natin dito sa Socsargen. Magandang araw po sa ating lahat. Opo. RD, DMW is one of the youngest na mga departments natin sa Pilipinas. Yes. Can you briefly introduce po kung ano po ba yung Department of Migrant Workers para sa kaalaman ng ating mga mamamayan po? Yes po, no? Para sa kaalaman po natin mga kababayan, no? Ang Department of Migrant Workers po naitatag po, no, sa bisa ng Republic Act 11641. Ito po yung tinatawag na the Department of Migrant Workers Act of 2022, no? So nilagdaan po siya noong December 30, 2021, and then after publication naging fully constituted po yung Department of Migrant Workers noong February 3, 2022 po, no? So in effect, naitatag po yung departamento namin noong 2022, no? So yung department po namin, ito po yung nangangalaga, no, sa kapakanan at protection ng mga OFW, no, at ang kanilang pamilya, no. So dito po napapaloob dito na ang pagpapaigting po ng recruitment, legal recruitment ng ating mga kababayan para makapagtrabaho sila sa labas, no. Sir, ano po yung mga agencies na nagko-compose or yung bumuo doon sa DMW? Yes po, no. So doon po, no, when it became a department, no, may mga bureaus po, offices po siya na kinuha mula sa DOLE, mula sa DFA. So ito po yun, no? Mula ho sa DFA, na-absorb po, na-subsume po ng DMW yung Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs, no? OMWA. OMWA po yun, nasa DFA yun. At nakuha rin po natin mula sa DOLE yung Philippine Overseas Labor Office, Polo. yung pong POLO, yung pong ILAB, International Labor Affairs Bureau, pati po yung National Maritime Polytechnic, no? At mula sa OWA po, no, nakuha rin natin po yung National Reintegration Center for OFW. Oh, NRCO. Yes po. Pati po yung sa DSW, sir, no, yung pong Office of the Social Welfare Attaché, nakuha din po natin yon. At lastly po yung POEA po, na siyang naging stopping pattern po namin, no. So si POEA ang basically yun yung naging mother nung mga Yes po. Yes po. Yung outline ni POA yung sinunod for the DMW. Yes po. Yung stopping pattern po is kasi maraming nalilito siguro RD na POEA pa rin hinahanap. Yes po, actually po dito sa atin, no, sa Region 12 ang mostly na alam po nila, no, is POEA pa rin. POEA pa rin. So kaya ang ginagawa ho namin doon is pinapalakas po, pinapaigting namin yung information dissemination namin na sa ngayon po wala na po yung POEA, bagkos ito isa na pong departamento. Yun po yung Department of Migrant Workers po. Sino po yung secretary natin ngayon, RD? Well, sa ngayon po, no, pinangungunahan ng ating napakasigasig na secretary, no, si Secretary Hans Leo J. Kakdak po, no. Siya po yung tumatayong tatay po namin sa Department of Migrant And frequent Workers. Visitor dito sa Region 12 Yes po. Secretary. Yes po. Talaga si Secretary Hans Kakdak dito. Opo. RD, tuloy na po tayo doon sa mga serbisyo. Yes po. So, ano po yung mga serbisyo na binibigay ng DMW para lang ba sa mga migrant workers or pwede rin sa mga pamilya nila? Ano po yung mga... isa-isahin natin, RD. Sige, sir. So, yung serbisyo po na inaalok natin, no, is firstly po, no, sa mga OFW, pinapacilitate po natin yung kanilang maayos at safe na safe na pagtatrabaho sa labas, no, na kung saan
binibigyan natin sila ng ano, no? Accordingly, binibigyan natin sila ng maayos na ano, no? Maayos na kontrata, nakikipag ano tayo sa ibang bansa para at least safe sila, no? Yung mga papeles nila, Yes RD. po, no? Opo. Issuance po ng OEC nila, yung pong pre-employment orientation seminars, yan kasama po yan sa mga sineservisyo natin sa mga OFW. At saka sa kanilang pamilya po, meron din po tayong mga ino-offer na mga reintegration, no? Mga programs, mga livelihood programs, mga counseling, mga ganun po, no? Mga legal assistance, ganun po. Yung legal assistance, RD, covered ba nito yung dun sa mga recruitment agency? Yes po, no? Pagka nagkaroon ng problema yung OFW natin, when it comes sa recruitment agency nila, pwede po natin silang tulungan, no? Sa employer o sa sa abroad, nabibigyan po natin sila ng legal assistance. Legal assistance. And consular assistance kung nandun sila sa ibang bansa. Yes po. Opo. RD, balikan ko po yung OEC. Yes po. Paano po yung payment nito, RD? Kung may magtatanong, every kontrata ba nila or paano po yung... Actually po, no, yung Overseas Employment Certificate, yun po yung kailangan ng bawat OFW para makalabas sila ng bansa, no, at makapagtrabaho sa ibang bansa. Before po may bayad po yan, pero ngayon po libre na po yan, no? Wala na po siyang bayad, no? All they have to do is pumunta lang sa office or minsan sa online pwede na pong i-process yan. Pero sa mga kababayan po natin hindi nila afford yung nasa mga liblib na lugar po, wala silang internet pwede connection. Pwede silang dumulog dito sa office at i-issue natin ng OEC. At a free cost po 'yun. Wala pong bayad. Miski yung first time nila na napag-issue ng OEC, RD, yes po, sir. free na talaga. Yes po. Kailan kaya nag-start ito, RD, na free siya? Actually, Kasi dati, pagkakatanda ko, nung POEA time po, POEA sir. time, POEA meron pa. pong, So, yes pag po. shift to DMW, Yes po. naging free na siya. Yeah po, naging So, libre na po kasama yun dun sa mga improvements ng pagiging isang department nung DMW. Yes, sir. May mga nagtatanong din po, RD, ano yung pinagkaiba naman ni OWA at ni DMW? Opo, Well, kasi di ba si OWA po. for migrant workers and for overseas Filipino workers, DMW migrant workers, baka may mga nalilito po. Ano yung pinagkaiba nilang dalawa or pagkakaparehas? Yes Sige. po. In a nutshell po, no? Yung DMW at OWA ay magkaibang ahensya po 'yan. Yes. Pero magkakibat po 'yan pagdating sa OFW. So in essence po, no, yung DMW po, sila po yung nangasiwa sa buong labor migration po ng OFW, no? Mula ho sa pag-process po ng papel nila, Recruitment. paglabas nila, at yung kalagayan po nila doon sa ibang bansa, tayo rin po ang tumututok niyan. At saka sa kanilang pagbabalik po, no, sa reintegration nila, when the time comes na natapos nila yung kontrata nila, tayo po ang tumututok doon, no? So in essence po, no, yung OWA naman is sila yung parang nagbibigay ng mga programang pangkapakanan, no? Welfare. So, yes po, welfare po. Sila po yung nagbibigay ng mga scholarship doon sa pamilya ng OFW, mga livelihood assistance, at saka po isang mahalaga dito na dapat malaman ng kababayan natin, sa OWA po, no, ang kinikater lang po ng OWA yung mga documented at yung pong maayos pong nagbabayad ng kanilang membership fee. Yeah. May membership kasi Yes kay po. OWA. It's Opo. barely po yun. Sa OWA is it's just a 1,400 lang po yun. For the whole duration na po ng kontrata Ng ng contract OFW. for example 2 years. Yes po. Opo. So they can avail for programs and assistance po, no, sa OWA pagka na-settle po nila yon. At wag naman nung mag-alala kasi yung mga wala naman pong hindi nila na-settle yon, DMW ang mag-cater nun. Kaya meron din naman po kaming mga assistance, no, financial assistance. So yun po yung kinikater namin yung mga hindi nakapagbayad ng membership sa OWA. Or hindi naka-renew, RD. Yes po, hindi Kasi naka-renew. usual ganun yung setup eh. Ilang Yes po. years na nasa abroad. Yes So, akala nila one-time payment lang si Oo. OWA. So, Pwede po sa assistance, pwede silang dumulog sa DMW. Yes po, sa DMW. Pati po yung mga undocumented, no? Yung Yeah. mga nabiktima ng mga Illegal recruitment. Yan po yung pinaka tinututukan po namin, no? Sige po, puntahan na natin, RD. Na-mention na po ninyo, illegal recruitment. Yes, Alam po natin na pinapalakas po ng gobyerno ang ating kampanya kontra illegal recruitment. In Region 12, RD, ano yung mga activities na kinakandak po natin regarding this? Well po, no, sa amin, no, bilang pagpapaigting po ng laban natin kontra illegal recruitment, isa sa mga ginagawa natin, flagship program namin dito is yung pong AirTip campaign po, no? AirTip? Yes po. Ang ibig sabihin po ng AirTip is yung pong yung anti-illegal recruitment trafficking in persons campaign. Na kung saan po, no,
pumupunta tayo sa mga liblib na lugar, no, through coordination with the LGU sa PESO, no, sa Public Employment Service Office. Nakipag-coordinate tayo sa kanila para makapagbigay po tayo ng lecture regarding illegal recruitment, no. Ginagawa rin po natin, meron tayong kino-coordinatean sa mga usually sa mga po, no, sa mga universities and state colleges. Malaking bagay po na maging aware po yung mga estudyante natin, lalo na yung mga papag-graduate, no? Yes. Kasi ito yung susceptible na parang gusto nila mag-abroad. So, madali ho silang nabobola. Yes, maloko po. Opo. Aside from that, RD, yung na-mention po niyo dun sa mga liblib na mga lugar. Yes, So, sa mga LGUs na mga malalayo, RD, gaano ka-importante ito na malaman po ng mga kababayan natin? Especially in Region 12 po, RD, na tayo ang isa sa mga napakalaking bulk na pinapadala ng mga household service workers, mga mga workers abroad po. Sige po. Yes po, napakalago ito, no, kasi in fact, yung po mga liblib na munisipyo, no, like in Arakan, Alamada, Amlang, yan po. Libak. Yes po, Libak. Yan po yung ano, kasi you know, yung illiteracy rate, hindi naman sa dinidiscriminate natin yung mga kababayan natin doon, no? Pero when it comes to education, ito po yung mababang antas ng ano nila, no? So madali ko silang nabobola ng mga illegal recruiters. In fact, last week lang, no? Meron tayong natulungan na these are ano, they were around 5, no? They were recruited and then be brought to Sabah, no? Through the back door, no? Back door. Yes po. So, buti naman po, no? With cooperation with the Migrant Workers Office ng DMW sa Malaysia, napauwi po natin sila, no? At gaya ho ng sinasabi natin, natulungan po natin sila, no, ng financial assistance para ho makapagsimula sila at mamalagi na lang ho dito sa Pilipinas. Opo. RD, speaking of yung mga recruitment agencies naman po, ano yung role ni DMW? Nare-regulate ba natin ito? Itong mga operation ng mga recruitment, legal na recruitment agencies? Yes po. Sige po. Yun po, no? Isa sa mga mandato ho namin is ensure po na yung pong pagre-recruit, no, ng mga private recruitment agency, naayon po sa batas, no? So, ang role po talaga namin is kami po yung nagbibigay, nagre-renew, nagsususpende. At kung kinakailangan po, no, kinakansela ang kanilang lisensya, no, pagka ho napatunayan natin na meron ho silang paglabag sa sa batas when it comes to recruiting po, no, ng ating mga OFWs. May nasampulan na ba tayo, RD? Dito po, no, wala pa naman pong nasampulan pero meron lang po tayong napasara, no, na isang in the guise of Japanese learning center, no? Yes. Pero they were recruiting illegally, So napasara po natin 'yon, na po natin 'yon. RD, isa rin po sa mga major concerns ngayon, especially sa pasok na sa digital age na tayo, social media. Maraming nagpo-post ng trabaho and then maraming nangiingganyo po na mag-apply through social media. Ano po yung ginagawa natin para ma-prevent na maloko ang ating mga kababayan? Meron ba tayong ways? Meron po yan, no? Especially, no, sa TikTok, sa Facebook. Lagana po yan, no? Yung mga illegal recruitment na yan, no? So, ang ginagawa po natin, dito sa amin po, no? What we can do is, nire-report namin sa central office po yan, no? Kasi as of now po, no? Ang nagli-lead po ng na yan is yung pong Migrant Workers Protection Bureau, no? Okay. So, nakamonitor po sila dyan, no? So, kami naman po, kahit po sa mga kababayan natin, pag may mga nakita ko kay ganyan, sa Facebook, sa TikTok, maaari nyo pong i-report, no? I-report po sa amin, o di kaya sa central office. Maano naman po yun? We have a Facebook page naman po yung DMW Migrant Workers Protection Bureau. Madali nyo lang po. I-message nyo lang pula doon na ito po parang kakaiba, susceptible po, or ano po to, parang kaduda-duda po yung ginagawa nilang to. I-report nyo lang po, no? At mabibigyan po ng action yun. RD, bago po tayo mag-proceed doon naman sa mga tawag dito, mga reintegration programs ni DMW. Yes, pasadahan lang po natin. Ano po yung mga tips na maibibigay ninyo sa mga gustong mag-abroad or para hindi po sila maloko ng mga illegal recruiter? Yes po, no. Unang-una po, no, para hindi tayo mabiktima, no. Yes. Ang una nyo lang gagawin is makipag-transaction lang po kayo sa opisina ng mga recruitment agency. Dapat may physical, so may physical office po 'yon. Kasi minsan ang modus operandi ng mga 'to minsan kinakausap kayo, nire-recruit lang kayo sa bahay-bahayan. Minsan sa McDo, sa Jollibee. Umiikot So sila. magduda na po kayo doon, no? Okay. Doon lang po kayo talaga. Ina-advise ko namin makipag-transaction lang po sa
sa physical office po nila. Na kung saan makikita nyo yung ano nila doon, mga business permit. Yes. Yun po yung pinaka-advice namin, no? At doon po naman sa programa namin, no, sa mga reintegration programs namin, no, sinasabi namin na ito po, tinutulungan natin yung mga OFW nating mga undocumented, no? Yes. Usually po, no, meron tayong Livelihood Development Assistance Program. Yun po yung LDAP na sinasabi. Ito po yung nagkakahalaga ng 10,000, no? Birang panimula nila, no? At maaring maliit lang ho na halaga yan, pero ang ginagawa ho natin, tinutulungan din ho natin silang ma-connect, no, sa TESDA para doon sa training, sa DOST, no, para makapag ano po sila, matulungan silang makapag-startup ng business, no. Ito mga ibang ahensya ng gobyerno nagbibigay din po to ng mga financial assistance para ho talaga makapag-startup sila, no. Aside dito, RD, meron din kayo, di ba? Balik Pinas, Meron Balik din Hanap po to, Buhay? sir, no. Bukod bunto sa LDAP, meron ho tayong Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, no. So mga ano po to, no. Usually po mga undocumented, no, mga distressed na mga kababayan nating Pilipino, makaka-avail po sila nito, Mga no? hindi nakatapos ng kontrata. Yes po, yun po. Usually hindi ho nakatapos ng kontrata dahil napagmalabisan ng kanilang amo, minaltrato sila, may iba po na na-rape, ganun, or minsan hindi siya their stay there, hindi sila pinapakain, mga ganun. So abuse talaga yes sila. po, nabibigyan din po natin ng kaukulang tulong yun. Meron din po, RD, narinig ko, yung Action Fund. Yes po. Yung action pa naman po, medyo malaki-laki yung assistance dito kasi ito po yan, it was classified into 3, no? Meron tayong nabibigay ng 50,000, 75,000, at yun pong 100,000 po, no? Yung 50,000, RD, yung 50,000 po is yun po yung distress, no? So tulad nun, na maltrato po sila, na rape sila, mga ganun. Yun po 75,000, ano po yun? Usually ano to, sir, no? Yung may mga serious illness po, no? Nagkasakit doon, na yung tipong biglang nagkakaroon sila ng cancer, something na very serious illness. At minsan nasa gyerang lugar, no? Like in Lebanon, because of political unrest, mga ganun. yun po. Natutulungan po natin yun ng as high as 75,000 pesos, no? At yun pong last, no, yung 100,000, yun po yung although masakla po, no, yun po yung bereavement, no? Minsan nasasawi sila doon during the course ng pagtatrabaho nila. Immediately po nabibigyan agad natin ng 100K po yun para sa assistance po sa kanila, sa pamilya. RD, advice natin dun sa mga OFW, since online po tayo, kung may mga reklamo sila sa kanilang mga amo, advisable ba na i-post nila ito sa Facebook? Kasi yung iba, nakikita natin, nag-Facebook live sila kaagad. Ano yung advice natin sa kanila para, kumbaga, dumaan siya sa legal process po? Yes po. Okay naman po yan, no, na pinopost nyo, no? Pero we don't really advise that, no? So, gawin ho natin yung legal. Unang-una pong gawin natin dyan is kontakin po yung next of kin nila dito sa Pilipinas para yung next of kin naman po, masabihan nila yung agency nila dito. Local recruitment agency. Yeah. Kasi sa amin po, no, inahayaan po namin na resolvein muna to ng mga recruitment agency. Kasi sila po yung nagpalabas ng mga OFW. So, nag-intervention lang po kami pagka hindi nila na-actionan yan. So, may kaukulang kapabayaan, saka kami pumapasok, no? So, pinapag-explain po natin yung mga recruitment agency na yan kung bakit hindi nila napapawi, no? But eventually, no, pag worst comes to worst, sinasagot na po natin yan, no? Yung kanilang repatriation, no? Para maibalik po sila dito. Lalong-lalo na pagka ganun, may problema sila, na-rape sila o ganun, may no? Para klaro lang, RD, dun sa mga kamag-anak ng OFWs, si local recruitment agency, meron pa ring responsibilidad doon habang nasa abroad Yes po. Yung limitation nun, RD, sige. Responsibilidad po nila na monitor nila kung kamusta yung kalagayan ni OFW, no? Ina-ensure po natin doon na dapat po, no, hindi po pwedeng for the almost a month, hindi nila makontak yung pamilya nila, hindi po pwede yun. At least po, usually... Upon arrival? Yes, upon arrival, makatawag po sila na nandito na po ako, ganito po yung kalagayan ko. So, ni-require naman po natin na every week dapat
meron silang communication dun With sa the LRA. family. Oh, Yes po, okay. sa family. So, yun po, pwede pong i-facilitate ng mga recruitment agency yun, no? So, sa mga pamilya po, no, sa mga next of kin, yun po yung gawin nyo, no? Lumapit lang po kayo dun sa agency nung, ng kamag-anak nyo, no, OFW, at magtanong lang po kayo dun. Pagka hindi na ho kaya, hindi sila sumasagot, dumulog po kayo sa amin para ho mapag-explain namin yung mga recruitment agency na yun, no? Opo. Kasi usual naririnig din natin, RD, ng mga cases is pagdating doon sa abroad, hindi tama yung pasweldo. Yes po. Yes po. Sa iba na place sila pinagtrabaho. Yes po. So mga ganong situation, pwede makipag-coordinate yung family doon sa LRA muna. Yes po. Kung hindi makaya, kay DMW na po. Yes po. Pumunta na po doon para mai-report na po yun, no? Para ma-actionan na po namin, no? Magawa na po natin ng kaukulang action, no? Partnership natin, RD, sa mga LGUs. So sa peso po sila, ano? Yes, sa peso po. Usually po, no? Yung concern ng mga OFW nasa munisipyo, no? Nasa malalayong Kasi malayo, lugar. Yes yung po. mga recruitment agencies Yes po. natin nasa centers. Yes Opo. po. They could coordinate po sa peso para yung peso, no? Dito sa Sultan Kudarat, no? We have a PODO, no? Yun po PODO. yung counterpart po ng peso, no? Na tumututok sa OFW, no? Okay. These are the public OFW desk Desk officer. officers. Okay. No? Eventually po, no? We will papalitan po namin to, no? Ng OFW help desk, no? Kasi usually po yung PODO was initiated by the OWA, no? Sa Region 12 lang to, ano? Yes. So eventually po, pagka makapag-ano kami, balak ko naming palitan siya na magiging OFW help desk na siya, no? Help desk Na na. kung saan po, no? Yung concern po ng OFW, dediretso na po dun sa ano. Hindi na po siya. Kasi minsan nahahati po yung attention ng Yeah. peso eh. No? Yung local employment, pati yung OFW, natututukan nila. So para magkaroon lang ng delineation, Yeah. para mas magaan po yung trabaho nila, Kasi ganun yung usual setup, Yes po, RD. yes po. Oo, So, napakahirap po talaga. mag-create tayo ng MOA with the Yes po, LGUs yes to po. assign specific. Kasi alam natin, Region 12, marami po talagang OFWs. Yes po, yes po. RD, meron din po ako narinig na program ng DMW para naman po doon sa mga teachers, licensed teachers na nagtrabaho abroad and then gusto na bumalik dito for good. Ano po Yes yung po. magandang balita para sa kanila? Yun po yung SPIMS, no? So Ano sa po yung Pinas, SPIMS? ikaw ang ma'am at sir, Sa no? Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Opo. SPIMS po. So ang ibig pong sabihin nito is yung pong mga licensed teachers natin, no, mga let passers, no, sa kasamaang palad, no, with the surplus po nung mga teachers natin dito, ng mga board passers, ang ginagawa nila is nag-ano sila, no, nag-abroad sila, no, nag-household worker doon, nagtatrabaho sa ibang linya ng no. So ang ginagawa natin, kahit hindi ho nila matapos yung kontrata or pagka-uwi ho nila, what we do is tinutulungan natin silang Yes. makapagtrabaho, no? So, ang kagandahan ho nito, pagka OFW ka, when you avail the SPIMS, no? Mas madali ka hong makapasok sa DepEd, no? With your credentials being an OFW, mas ipar-priority ka po doon sa sa roster nila, no? Parang in essence po, meron silang express lane Yeah. para magkatrabaho po, no? Para And hindi then- na mga... yes po, kasi with kumbaga ho, sa pila na 1,000 na pila, Yeah. hindi na ho tayo papasok doon. Diretso po tayo May express sarili lane. tayong linya. Yes po. Na mas Opo. mapadali po yung pagtatrabaho nila. And with that, din po, they have a choice din po kung saan sila ma-assign, no? So, Kasi pwede usually pa sila mamili? Yes po, kung saan pong lugar sila, most probably napagbibigyan ng po na doon sila ma-assign. Pagka ho naging teacher sila, no? So, this is in partnership with DepEd talaga. Yes po, in partnership po. Ginagawa ho natin, yung ibang mga profession natin, wino-workout din natin na magkaroon din ng ganitong, parang katulad po ng SPIMS, no? Although tatawagin lang natin siyang ibang no? Na maganda po yung transition nila or yung, reintegration nila sa atin, no? RD, balikan ko lang since medyo may oras pa ba tayo, balikan ko lang po, focus tayo RD on illegal recruitment. Yes po. Meron pong elements of illegal recruitment para ma-emphasize po talaga natin na hindi po mapasama ang ating Yes mga po, no? OFWs na nais Yes po, magtrabaho sa ibang bansa. Siguro po, sabihin natin na yung illegal recruitment po, yun po yung pagkokontrata, pag-enlist, no? Pagta-transport po ng mga OFW Yes. na without proper authority or license coming from Department of Migrant Workers. Legal documents. Yes po. Opo. So in essence po, no, yung pong elements po ng illegal recruitment, sinasabi po na dapat may recruitment activity, meron pong absence of license or authority nga. Yeah. At pangatlo, meron pong fraud, no?
Meron siyang existence of fraud and misrepresentation. Yun po yung nagko-constitute ng illegal recruitment, no? May data ba tayo, RD? Ilan yung LRAs natin na nag-ooperate dito po sa Region 12, sir? Sa Region 12, no, na recruitment agencies, no? opo. Siguro meron tayong mga around 15 po, no? Mga 15 recruitment agency. Pero these are ano lang po to, these are branches, no? Branches. Yes po. Ang main office po talaga nila is Sa Manila. sa Manila pa po, no? Pero Yes po. usually, RD, saan po ito nakakoncentrate? Major cities ba? Coronadal? Usually, sir, may Davao. Ang usual na concentration po nila is yung mga Main offices yes, nila? Yes po. Opo. Davao, Jensan, yan. Meron din po sa what they call this, Cagayan de Oro, yan po. Yan po yung mostly na branches po nila, no? RD, meron din programs na nababasa po natin or naririnig natin sa balita na si Philippine government nag-o-open ng jobs. For example, nurses in Germany, mga ganito. Yes po. Nakikita po ito sa website ng DMW? Yes po, meron po to, Opo. no? Ito po yung tinatawag natin na government to government. Ito. No? Yes po. Ito Lahat po legit niyan. talaga to. Yes po. Wala pong ano yan. Yun po yung pinaka-safest po na form of employment pagka abroad, no? Meron din po tayong EPS po, no? Yun po yung sa Korea, no? Yan po yung pinaka-safest, no? These are all makikita po natin to sa website ng DMW, no? Nandun po 'yon. So, Pati yung mga job posting, kung gusto niyo malaman kung itong agency ba na to is legit, makikita rin po 'yan doon sa So, website isi-search natin. lang nila, RD. Yes po. For example, ABC Recruitment Yes po, Agency. yes po. I-search lang po ninyo Yes sa po. website ng Department of Migrant Workers Yes para po. makikita ninyo kung may permit ba talaga ito Yes bago po. kayo magkikipag-transaction Yes sa kanila. po. Yes po. Opo. RD, paano naman po for our residents here in Region 12? Saan po located ang ating opisina? And ano po yung mga contact details natin para Yes po, no? malaman po? Yung pong opisina ng Department of Migrant Workers Regional Office 12, nasa Sanley Building po siya. Corner sa Benigno Aquino Street and Lapu-Lapu Street. At Barangay 3, Coronadal Zone 3, City. Zone 3. Yeah, Zone 3 po. Yes, sir. RD, kakaselebrate lang natin ng Migrant Workers Day. Ano yung activities natin na kinandak po? West po, no? Kaka-celebrate natin, inano po natin, no? Nagkaroon tayo ng Olympics, no? Youth Olympics po ng mga anak po ng OFW. Yes. Nagkaroon din po tayo ng trade fair, no? Na kung saan yung pong mga OFW natin na may mga negosyo, kinater po natin, no? Siniyocase po natin para ma-advertise din po natin yung mga negosyo nila, no? Yun po yung isa sa mga natin. At namigay rin po tayo. Marami po tayo as umabot po ng 8 million po yung nabibigay natin ng mga assistance, no? Through LDAP, through BPBH, ayun po, through Action Fund. Ayun po, naibigay po natin yun during the Migrant Workers Week, no? Yes po. Opo. RD, since bagong agency si DMW, alam namin, the previous, may mga hiring po ba kayo? Or dito sa Usually po, opisina? no? Continuous naman po yung hiring namin, no? Pero dun po sa mga nagkakaroon ng interest, no? Nandun din po yun. Lagi nyo lang po i-check yung website namin. Punta lang po sa careers at makikita nyo po doon yung opening, no? Yeah. Minsan po, naglalapse na yung no? Meaning close na po yung Deadline. ano naman po yun? Ina-update naman po yun. Usually po, yung job posting is usually around 3 weeks nagkakaroon na ng bago, no? So, i-monitor lang po lagi yun, no? Yun po. RD, last po, panawagan po ninyo sa ating mga kababayan before we end our program. Sige po, no? Sa akin po, no? Panawagan natin sa mga kababayan nating OFW dito sa Socsargen, no? Maganda po to na nagkaroon na po tayo ng regional office, no? Kasi yun din po talaga yung aim ng government natin is mailapit po talaga yung serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, no? So, maganda ho dito, no? Kasi ang processing po, anytime mo na problema, pumunta lang mo sa office. At eventually po, no, sir, no, magkakaroon din kami, hopefully, no, ng mga provincial offices para lalo nating mapalakas po yung yung suporta natin sa mga kababayan nating mga OFW sa Region 12. So again, makipag-unahin lang ho kayo pagka meron ho kayong gustong i-avail na tulong, meron kayong gustong i-report na mga illegal recruitment activities, dumulog lang ho sa office namin para ma-actionan po natin yun, sir, no? Opo. RD, last na, pahabol. Meron kayong one-stop shop? Yung mga nagpa-process ng mga OFWs palabas or nagre-renew? Yes po, no?
we will be launching yung ano po, no, yung OSCO po ang tawag doon, no, yung Yeah. One-Stop Shop Center for OFWs. Nasa City Hall po 'yon, na kung Coronadal saan, City. yes po, Coronadal City po. Na kung saan nandun na po yung mga PhilHealth, NBI, yun sa amin, PDMW, OWA, para ano na ho, no. Hindi na ho kayo pupunta sa iba-ibang ano no, Lugar. sa lugar, no. Sa isang ano na lang po kayo, na makukuha nyo na lahat po yung kakailangan nyo pagka po kayo ay OFW, no. Kailan natin i-launch? Launching po niya is sa June 20 po, no. Okay, this Yes month. po, yeah. Mas mapapadali na. Yes, mas ang, mapadali na po yung proseso natin. Sige po. Maraming salamat po sa ating guest, Department of Migrant Workers Region 12, Regional Director Samsudin Lintongan. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe Di Castro, at PIA 12 Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at ito ang Performing and Informing.